Sabi ng Roma 8:1-2, ngayon nga'y wala ng hatol sa mga nakipagkaisa kay Kristo, pagkat sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay pinalaya na ako ng kautusan ng Espiritong nagbibigay ng buhay mula sa kautusan ng kasalanang nagdudulot ng kamatayan. Ang tinutukoy po ditong kautusan, mga kaibigan at mga kapatid, kung nakikinig pa kayo, ay yun pong 10 utos ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos na inilabas noong panahon ni Moises. At yun po'y ginawa, inilabas yun dahil sa mga kasalanan at pagsuway na ginagawa ng tao noong unang panahon. Kaya po gumawa ang Diyos ng mga utos dahil sa paglabag na ginawa ng tao. Ang dahilan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos ay upang pigilan ang mga tao sa paggawa ng kasalanan. Pero kabaligtaran po ang nangyari. Ang kautusan ay hindi po nakapigil sa paggawa ng tao ng mga kasalanan, kung hindi lalo pa itong lumala. Nung lumabas yung 10 utos, maliwanag pong sa kautusan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at lahat ng tao ay nagkasala. Ibig sabihin, walang matitira. Dahil sabi nga ni Apostol Pablo, Roma 3:23, pagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakarating sa pamantayan ng Diyos. Kaya hindi po kayang bayaran ang kasalanan ng tao kung yung mismong gumawa ng mali ang magbabayad. Tingnan na lamang po natin, kung ang bawat tao ay nakakagawa ng kasalanan o mali, iligay na lamang natin sa pinakakakaunti, 3 kasalanan isang araw. Pinakamababa na sumada yan, ha? 3 kasalanan kada araw. O sige, i-multiply mo ito sa loob ng 365 days. Ibig sabihin, 1,075 kasalanan ang nagagawa mo sa loob ng 1 taon. At kung ikaw ay senior citizen na ngayon, ibig sabihin 60 years old, ang suma total 65,700 ang kasalanang nagawa mo. O sige, paano mo babayaran yan? Kahit na cash, kahit na hulugan, hindi mo kayang bayaran yan. At yan po ang dahilan kung bakit yung bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos ay bumaba sa lupa at nagkatawang tao, upang siya mismo ang magbayad ng napakarami nating kasalanan. Elder Bear, bakit naman ang dami? Anong madami? 3 kasalanan nga lang yan sa araw bakit yan nakatatlo? Alam ninyo, ang tao, pag hindi ka back to Christ, kada salita, kada buka ng bibig, kasalanan. Bakit? Mura na mura Wala nang bukang bibig kung hindi tinamaan ng... hindi ba kasalanan yan? Para nga tayong mga preso na nasa Detroit, naghihintay na lang ng bitay. Pero nabago ito nang ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos ay kusang bumaba sa lupa. At siya mismo ang nagpasaan ng hatol na kamatayan na dapat sana ay para sa ating lahat. Ganyan po kadakila ang pag-ibig ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, at wala ng pag-ibig na hihigit pa. Wala ng pag-ibig na magiging mas dakila pa sa pag-ibig na kanyang ipinadama sa lahat ng tao. Wala ng pag-ibig na hihigit pa sa
kanyang pag-ibig, pagkat binalikat niya at inako ang kamatayan alang-alang sa atin. Kamatayan, ito po sana ang hatol, subalit nagbago ito nung makipagkaisa ka at naniwala ka kay Kristo bilang nag-iisang Ama at iyong tagapagligtas. Sabi ng pangalawang Korinto 3:17, ang Panginoon ay Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu, ay naroon ang kalayaan. Lagi po nating tatandaan, sa pamamagitan ng ginawa nating pagbabalik kay Kristo, ay tuluyan na tayong nakipagkaisa sa Kanya. At dahil dito'y lumaya na tayo sa batas ng kasalanan na ang dulo'y kamatayan, sapagkat sinakop na tayo ng banal na Espiritu na nagbibigay buhay. Sabi ng Roma 8:2, wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan, sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay. Ang ibig sabihin po'y ito, may kaligtasan ka kung ikaw ay nagbalik na at nakipagkaisa na kay Kristo. Opo, sigurado ang kaligtasan mo kung kilala mo ang tunay at nag-iisang nagbibigay ng kaligtasan, may dala ng kaligtasan at may-ari ng kaligtasan, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesu Kristo, na pinaka makapangyarihan sa lahat.